it's scary, it's challenging. Dala-dala niya si MC Lassie na walang bayad and pumalpak, di ba? Marami nagsasabi bakit nandyan siya. Hindi ko nga malaman kung ito ay parang napag-usapan na nilang dalawa. Lumutang na naman yung galing, yung talino ni Vice. Oy mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuyakoy List. Alright, so it's been like what, 2-3 weeks na hindi tayo nagkita. Really busy. Okay, so marami talagang tayong ginagawa. So sorry, pero we'll try, no? Ang mahirap talaga is yung kuminsan is yung makakuha ng oras. But what's going on right now, aside sa pagiging busy, mga pangyayari dito sa Amerika, talagang mukhang kakaiba ang mga pangyayari. It's scary, it's challenging, it's different. Sa takbo ng gobyerno, sa takbo ng politika. Ito yung sinasabing find out phase. Dahil yung pagboto namin, may kaakibat na resulta, obviously. Whether good or bad here. So, ngayon naman, dyan sa Pilipinas, magkakaroon ng parang midterm elections. Kumaga, boboto na naman kayo ng mga inyong congressmen at yung inyong senators. And be wise, maawa na po kayo sa Pilipinas. We're in a different situation right now for both countries. Actually, matagal-tagal na dyan sa Pilipinas. Katatapos lang ng People's Power EDSA na anniversary. Pero parang hindi pa natutupad yung mga talagang dapat mangyari sa Pilipinas. So, let's see. But more than that, ang pag-usapan naman natin ngayon is of course yung ating, kumbaga dito ako kumukuha sometimes, and not only sometimes, really ng lakas, no? Para lang ma-divert yung aking isip. So, gabi-gabi, napapanood ko pa rin ang Showtime. Napansin nyo ba na level up na yung itong si MC Moi na tandem ni Lassie, di ba? Na actually ito yung mga katuwang ni Vice, yung mga kanyang mga barkada, whether sa on stage, kunyari mag-travel siya or magko-concert siya in the Philippines or even abroad, lalo-lalo na pag umiikot si Vice, no, sa mga probinsya, dala-dala niya itong si MC and Lassie. At kuminsan nga walang bayad. Yung pumunta siya sa Batangas, doon nga na dala-dala niya si MC Lassie na walang bayad and pumalpak yung sound system. Hindi na naka-concert or hindi na naituloy yung stand-up comedy. I don't know kung natuloy yung stand-up comedy, pero hindi na nakakanta si Vice. At ang balita ko, wala na siyang magawa, kundi umikot-ikot na lang at magpa-picture sa mga nanood sa kanya. So, alright. Pero napansin nyo nga ba, itong na si MC, parang level up, as I mentioned earlier, sa exposure sa It's Showtime. Kung nakikita nyo, lalo na dun sa Sexy Babe, kasama na lagi si MC. At of course, andyan lagi, no? Yung si Jong and then si Vong. At times, nangyari nga ito last Saturday or kailan ba yung nakaraan lang, andyan si Ann. Pero kung wala si Ann at kung nandyan naman si MC, binibigyan ng exposure, binibigyan ng spotlight itong si MC. And let me just say, number one, talagang hindi greedy si Vice. No? Kung titignan nyo, yung binibigyan niya talaga ng exposure. Kung pwede lang, at kumbaga hinug na, gaya ni Jackie, dun sa pa-contest nila sa Sayawan, Jackie was among the hosts ng segment na yon, di ba? Marami nagsasabi bakit nandyan siya. Pero nakita ni Vice, and of course the director, na si John Moll, number one, magaling sumayaw si Jackie. Why not place her as part of the host? And kuminsan nasisingit na rin siya dun sa Especially For You.
So this time around, sa sexy babe, si MC naman. And I'm sure, dun sa tandem nila, na malalaman mo naman na para bang may mga hirit sila na galing na rin sa kanilang mga pa-stage shows, no? Pero na parang rehash. Pero at the same time, still nabibili, nabibenta pa rin ni Vice at MC yung mga jokes nila. Hindi ko nga malaman kung ito ay parang napag-usapan na nilang dalawa. Kagaya nung pagdidirect ni MC, no, na parang kunwari na in the one of the contestants parang siya yung na chine-check yung kanyang acting skills, di ba? And then ang pag-usapan o naisip ni MC, why not put yung mga nabibili sa sari-sari store in the dialogue between the contestant and nila Vice, ni Jong, who else? There was one more. At si Kim, ayun. So, makikita mo yung genius pa rin ni Vice. Yun nga lang, hindi ko alam kung napag-usapan na ito behind the stage na itong gagawin natin. Kasi parang it was so creative of MC to come up with yung ganun na senaryo. Lumutang na naman yung galing, yung talino ni Vice. Ang bilis-bilis ng isip ni Vice to create funny lines, memorable lines, in fact, kinatutuwaan. So, hindi ko alam kung napag-usapan nila yon. If hindi napag-usapan, it only shows na talagang on the same wavelength itong si MC at si Vice. Si MC wala nang takot makipaghiritan and even challenge, and alam niyo naman si MC, may para siyang mother figure si MC, ang Bex Battalion House. And because of that, sa kanilang experiences, sa tagal na nilang magkakasama ni Vice, may karapatan na humirit at magtaray itong si MC sa mga pa-jokes nila. May sarili silang dynamics, si MC and si Vice. Na until now, for the second week, andyan pa rin si MC. Kahit nandyan pa si Lassie, pero I'm almost certain na bibigyan rin si Lassie ng kanyang exposure. Just a matter of weeks perhaps or months, pero I'm very certain na bibigyan niya ng exposure itong si Lassie rin. This is good na nagagamit talaga halos lahat na, no? Makikita mo na para bang walang nalalaglag among the Showtime host. So nakita na natin maski si Ayon at saka si Ryan bilang si Samgyupsal McKenny. Maski si Sean, no? Nakikita na unti-unti pumapasok na sa grupo na ito. So until next time, again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuy List. Until next time.